Sa iba pa ang mga isinanla ang natangay sa isang pawn shop o sanglaan sa lungsod ng Quezon. Ang suspect, ang grupong tinatawag na Acetylene Gang. Si Mark Zambrano, naka-alerto 24. Bandang alas 8 kaninang umaga pa lang, nalaman ng mga taga-Zuniga Pawn Shop na nanakawan pala sila. Matapos tawagan ng katabing establishmento at sabihing pinasok daw ang sanglaan. Ito na ang eksenang dinatna ng mga may-ari ng Zuniga Pawn Shop kaninang umaga nang buksan nila ang kanilang establishmento. Kitang-kita nyo naman dito, butas na ang pintuan ng vault na ito na gawa sa matibay na bakal. Wala na ang mga kahon sa loob at nakatambak na dito sa gilid at wala na rin ang laman ng vault na nagkakahalaga ng 9.3 million pesos. Butas din ang bubungan sa bandang banyo. Nagkalat din ang pira-pirasong bakal mula sa sinunog ng mga vault. Iniwan din daw ng mga suspect ang kanilang mga gamit tulad ng mga bolt cutter at acetylene torch sa loob ng pawn shop. Kabilang sa mga natangay ang tinatayang 1.6 million pesos na cash, 5.9 million pesos na personal jewelry ng may-aring si Lydia Zuniga at 1.8 million pesos na mga sinangla. Ito nga, problema nga namin nito, siyempre yung mga naka-phone sa amin, baka hindi nila kami maintindihan o hindi rin naman talaga namin kagustuhan. Sa likod ng pawn shop kung saan may malawak na lote raw dumaan ng mga suspect, tumangging magpa-interview ang mga investigador. Pero ayon sa inisyal na investigasyon, planado raw ang nakawan dahil alam ng mga suspect na walang tao sa pawn shop tuwing weekend. Mark Zambrano, naka-alerto 24. Nagain ng temporary restraining order sa korte ang isang grupo ng mga magulang para pigilan ang pagtuturo ng sex education sa mga eskwelahan. Hindi raw sila pabor sa mga paksang gustong ituro ng DepEd sa kanilang mga anak. Nakatutok si Mark Salazar. Gender education, population education, reproductive health education, kahit ano raw ang itawag ng DepEd sa kanilang sex education, immoral pa rin ang tingin dito ng CBCP at ng ilang grupo. Kaninang umaga, nagsampa ng kaso ang isang parents group sa QCRTC para humingi ng TRO laban sa sex education. May basbas ito ng CBCP. We stand by what our Constitution protects, namely the right of parents, an original, basic, and primary right to form their own children's character. Sinilip daw ng Human Life International ang lesson guides on adolescent reproductive health na ikinakasa ng DepEd. Malinaw raw na interes sa sex ang matututunan ng mga high school na paggagamitan ng module. It also says that using condoms or having sex only with someone whom you know. My goodness. So they're actually encouraging high school students to have sex. Ipinakita rin sa CBCP ang mga comics na di umano ipinamimigay sa mga high school. May mga drawing ito na nagpapakita ng pagtatalik. May seal ito ng DOH pero itinanggi ng DOH na ikinakalat nila ito sa mga high school ngayon dahil noong 1990s pa raw nila ito proyekto. Sa mga health worker lang daw nila ito pinamigay. Itinanggi rin ng DepEd na sila nagpakalat ng comics. Sabay hirit na mas gusto raw ba natin kung saan-saan lang matutunan ng kabataan ng sex? They get from the internet. They get from anywhere. They get from the movies, especially punta ka sa hotel, yung binabayaran, pay those are the alam na nila ginagawa doon. Tama ba yun? Now, anong mangyayari sa kanila? They believe their peers. The studies have shown. 3 beses na raw nilang inimbitahan sa isang dialogo ang CBCP dahil bukas naman daw ang DepEd sa kanilang mga ideya. Pero hindi naman daw sila hinaharap. Kapos na sa oras si Valisno dahil sa palitan sa pwesto. Hindi na lang daw niya ipipilit ang sex education kung maraming ayaw. That is this new secretary's, sa kanya po yun, at his own prerogative. At least ginawa ko yung makakaya kong magawa. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Chika Minute! Tila na William Korean sensation na si Kim Yoon-jung sa mainit na pagtanggap sa kanya ng Pinoy fans. Susubukan daw niyang makabalik dito para magbakasyon at tikman ang mga pagkaing Pinoy. Yan ang chika ni Grace Lee. Hindi lang ang kanyang concert kasama ang grupong Beast ang ipinunta ni Kim Hyun-jung dito sa Pilipinas. Bahagi rin nito ang pagsusulong ng advocacy para sa kapakanan ng mga young mothers. Pero kung mabibigyan daw ng pagkakataon, gusto rin niyang mapuntahan ang ilan sa ipinagmamalaking tourist destinations ng Pinas. Excited din daw siyang sampulan ang mga pagkain Pinoy. 네, 여기는 패스트푸드점에서 치킨을 시키면 밥을 또 준다고. 네, 맞아요. Yeah. He's really looking forward to trying our chicken daw kasi sa atin, yung chicken sinaserve natin with rice kasi hindi yung ginagawa sa Korea. Sumika si Hyun-jung bilang leader ng Korean boy band na Double S501. Pero nakilala din siya sa pag-arte. Kung papipiliin siya between acting and singing, saan kaya niya gustong mag-focus?
글쎄요, 어느 것 하나 포기를 할 수 없고 두 가지를 더 잘하고 싶기 때문에 뭐 하나 선택하기는 참 곤란한 것 같아요. He really want to excel in both fields, so mahirapan daw siyang pumili ng isa. Nag-enjoy daw si Hyunjung sa kanyang stay dito sa Pinas. Sana sa pagbabalik daw niya, acting project naman ang gagawin niya. 반갑게 인사해 줬으면 좋겠습니다. 감사합니다. Thank you so much to all the fans out there and all those who have supported me throughout my career. Grace Lee updated sa showbiz happenings. Sino-sino kaya ang pasok sa most beautiful list ng Yes Magazine? Alamin natin yan sa pagbabalik ng Chika Minute. Susunod! Bata sa China na ipit sa loob ng washing machine. Ikalawang anibersaryo ng paglubog ng MV Princess of the Stars, ginunita. Mga chikiting, ano kaya masasabi sa unang palabas ng True This Liit? Tututukan natin yan at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras.